Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Breaking news tayo mga kababayan. Dalawang sospek sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. Arestado na, sabi ng PNP mga kababayan. Basahin natin ang kabuuan ng report na ito mga kababayan ha. Mga sospek sa pagpatay sa political vlogger. Naaresto na ang dalawang sospek sa pagpaslang sa political vlogger na si Alicia. Kung tawagin ay Mima Alicia Lipata. Ayon sa Philippine National Police o PNP, ngayong Huwebes, July 23. Nahuli ang dalawang lalaki sa Mabalacat, Pampanga. Isa sa kanila ang itinuturong gunman, habang ang isa naman ang umano'y driver. Nahaharap sila sa kasong murder at paglabag sa Republic Act number 10591 at Republic Act number 9516. Na-recover din umano sa kanila ang dalawang hand grenade. Ba, matindi ito. May granada pa sila. Isang caliber 45 pistol at ang isang 9mm pistol. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Yan ay nakita natin sa isang pahayagan mga kababayan at ipinagbigay alam lang namin sa inyo para nang sa ganun ay alam nyo naman ang nangyayari dito kay Mima Alicia. Alam nyo, namangha din kami namangha din kami, oo. Bakit kayo namangha ka, Josh? Pambihira talaga. Napakaraming mga VIP na bumisita sa kanya mga kababayan sa kanyang lamay. Oo, yung mga hindi natin sinasabi na ito yung mga nagbibigay sa kanya ng mga biyaya. Wala tayong sinasabing ganyan. Pero kung gusto nyong malaman mga kababayan, kung sino-sino yung, di ba nagpapakita si Mima Alicia ng napakaraming mga pera mga kababayan sa mga content niya. Limpak-limpak ang kakapal na mga pera, ginaganyan-ganyan pa. Kung napanood nyo na po yung video mga kababayan, na napakaraming mga pera na ginaganyan-ganyan niya. Taga 1,000 peso bill, mga kababayan, ginaganyan-ganyan niya. Tapos yung mga bundle-bundle na mga pera, napakarami mga kababayan. Kung isa ka lang vlogger mga kababayan, na katulad namin, hindi ka kikita ng ganong kalaking halaga o ganong kalaking pera. Milyon yun mga kababayan. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailan kaya ako magkakaroon ng ganon? Ano kaya kung makipag-usap din ako kay Auntie Claire? Kaya yung mga bumisita ron marami silang bumisita mga kababayan. Si Auntie Claire, si Rapi Tulfo, nagpunta rin si Senator Risa Hontiveros, si Antonio Trillanes, si Larry Bobo Gadon. Larry Gadon pala, pasensya na kayo, nadulas lang pumunta rin si sino pa ba yung mga matataas na opisyales ng gobyerno na pumunta ron. Napakarami mga kababayan ang nakipagdalamhati at nakiramay dito kay Mima Alicia mga kababayan. Pero nakakalungkot lang mga kababayan dahil sa kabila po ng pangyayaring ito, napakaraming natuwa na mga kababayan natin na tila baga parang nagdiriwang pa sila sa pagkamatay ni Mima Alicia, mga kababayan. Pagbasa kayo dun sa ibang social media platform, lalo na sa Facebook, naku, ang daming bumabati ko sa kanya, ang daming nagsasabi na deserve mo yan, ang dami na yan ang napapala mo,
Ang daming nagsasabi ng mga kung ano-ano, mga kababayan sa kanya. Patay na nga yung tao, inuusig pa nila, mga kababayan. Nakakalungkot talaga. Isang nakakalungkot na bahagi, yung patay na nga yung tao, pagkatapos ikinatutuwa naman ng marami. Kaya nalulungkot kami. Oo, hindi dapat sana ganun. Oo. Sabi ng iba, saan ngayon yung mga pera na pinapakita mo? Yan ang sinasabi nila. Nadala mo na ba? Nadala mo ba yan? Mga pera na yan? Sayang, sabi nila yung iba naman, sabi, sayang yung retoke. Hindi po pinakinabangan, sabi ng iba. Ang dami nilang sinasabi, mga kababayan, na nakakalungkot talaga. Kasi sa kabila ng nangyaring ito, kahit na siya ay bumanat din ito sa iglesia, mga kababayan. Oo, hindi namin itinatatwa yan, hindi namin itinatanggi na naikontent din namin siya minsan dahil sa, hindi lang yata minsan, dahil sa binira niya noon ang iglesia. Pero ganun talaga yan ang trabaho ng vlogger. Ang problema po kasi, kaya siguro, ito sariling opinion ko lang, mga kababayan, kaya siguro ganun na lang ang damdamin ng ating mga kababayan dahil marami siguro siyang nasaktan, baka lumagpas siya dun sa limit, baka mga kababayan napagsabihan niya o kaya masyado niyang kinutya yung mga sinusuporta ng ibang mga tao. At ito kasi matindi magmura ito, mga kababayan, noong nabubuhay pa. Oo, matindi yung mga vlogs niya ng pagmumura, mga kababayan. Wala siyang pinipiling tao. Basta't gusto niyang murahin o kaya yun ang utos sa kanya. Yun ang ginagawa talaga niya, mga kababayan, ha. Iwanan na natin yan. Tayo ay patuloy na nakikiramay tungkol dyan sa pagkamatay ni Mima Alicia. At salamat sa PNP dahil sa nabigyan ng katarungan itong pagkamatay ni Mima Alicia at ayon sa kanila ay nahuli na yung dalawa. Nag-aabang tayo ng video tungkol dyan. Wala pa naman. So far, mga kababayan, sa ngayon, yan pa lang ang inilalabas. Hinahanap ko nga yung video kung gusto kong makita kung sino yung mga yun mga kababayan Bakit yun naman ang napindot ko? Okay. Okay na tayo dyan. Dito na tayo sa... Eto, maganda to Ito po kasi, mga kababayan, yung susunod na ipapapanood ko po sa inyo. Yung tungkol dito sa impeachment trial kahapon. Ito kasing si Attorney Binluan, mga kababayan, habang nagsasagawa ng cross-examination tungkol kay Director Matibag pala, mga kababayan, may nababanggit kasi si Attorney Binluan na mini trial. At ito ay inobject ni Representative Jerbil Luistro, yung chairman ng Committee on Justice doon sa Kamara di Representante, mga kababayan, kapag sila ay naghihiring noon, mga kababayan, yung matindi ito. Oo, pagka ayaw niyang marinig yung sasabi mo kahit sa kahit sa sesyon sa Kongreso, babarahin talaga. Babarahin ka talaga nila. Hindi kapag sasalitain. I-stopin ka nila o kaya papatayan ka ng mic katulad ng ginawa nila kay Kiko Barzaga at saka kay Senator, kay Congressman Leandro Libiste. Ganon ang ginagawa nila doon sa Kamara. Pero nagreklamo siya dahil daw siya? I feel deprived. Ganun ba sinabi niya? Oo. Sabi ko naman, masakit pala yun. Yung kasi ang ginagawa nila doon sa Kongreso nasaktan pala siya ron. Marunong din pala siyang masaktan, mga kababayan. Kung ano yung ginawa nila doon sa Kongreso, doon sa mga congressman na ayaw nilang papagsalitain, kapag ayaw nilang marinig yung sasabihin at hindi sang-ayon sa gusto nila yung sasabihin ng congressman, pinapatayan nila ng mic, hindi nila pinapatuloy yung sinasabi.
o kaya kung ano-ano basta't hindi lang makapagsalita. Eh dito kasi mga kababayan sa Senado, hindi ganun eh. Wala siyang kapangyarihan doon. Dahil lang mga nandun mga senador. At hindi siya kinikilala bilang kung ano man siya, kinikilala siya bilang abogado ng prosecution. Pero yung kapangyarihan niya na katulad nung kapangyarihan niya doon sa Kongreso, hindi niya nadadala doon mga kababayan. Hindi niya nagagawa niya dati doon. So, I feel deprived, sabi niya. Tama ba yung sinasabi ko rito mga kababayan? Kaya yun, marunong pa lang siyang masaktan mga kababayan. Eto, ano ba yan, Kadyas? Ano ba yung sinasabi mo na sinasabi ni Luistro dyan sa impeachment na yan na mini trial? Ano ba ang kaugnayan yan sa ginagawang impeachment? Eto panoorin natin to mga kababayan Doon sa cross-examination ni Attorney Binluan kay Director Matibag, eto yun Mini trial. So April 16, 29, minus, that's about it, 13 or 12 days, sir. All right. And this was one of the documents that you submitted by virtue. Your Honor, I have no question, Your Honor. yes, Wala pang question Ito namang si Congressman Luistro Ganon talaga ang abogado mga kababayan kahit wala pang question, nag-o-object na mga kababayan. Yan talaga ang trabaho ng abogado. Tuloy. Your Honor, but I just want to enter a continuing objection to the use of mini trial. Ayan. It was never a mini trial. It is a clarificatory hearing. Yan ang sabi niya doon sa impeachment trial mga kababayan. It was never a mini trial, sabi niya. It is a clarificatory hearing. Yan ang sabi ni Congresswoman Jirbil Luistro, mga kababayan. Hindi raw mini trial yon. Tuloy natin, diretso. Your Honor, just a short rejoinder. Isn't You it, may proceed, counsel. isn't it, Hindi ba ngayon ang Tagalog nun with all due respect, isn't it Representative Luistro who termed such proceeding as mini trial? Ayan, hindi ba si Congressman Luistro ang nagsabi at na tumawag na mini trial yung isinagawa nilang proceedings? We just want to inquire of Representative Your- Luistro. Kasi siya ang nagsabi na mini trial. Totoo ba yung sinasabi ni Luistro na hindi mini trial kundi clarificatory hearing lang daw, mga kababayan? Katulad ng kanyang sinasabi. Pakinggan nga natin yung sinabi niya noon, mga kababayan. Eto Can you just walk us through po yung mangyayari? Yeah, so this will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. Ayong! Mga kababayan, ulitin natin para marinig nyo Can you just walk us through po yung mangyayari? Yeah, so this will be a mini trial, should I Maliwanag mga kababayan. Sinabi niya yung mini trial. Mga kababayan, itong si Representative Luistro, sinungaling po talaga Opo, mao. Sasabihin mo ba na siya ay tapat? Sasabihin mo ba na siya ay nagsasabi ng katotohanan kung itong sinasabi niya dito mismo sa bulwagan ng korte sa Senado, mga kababayan? Sabi niya, hindi raw po mini trial yung ginawa. It is just a clarificatory hearing. Sabi niya rito, mini trial. Ulitin natin. Can you just walk us through po yung mangyayari? Yeah, so this will be a mini trial. Napakalinaw mga kababayan. Mga kababayan, dito pa lang, makikita na natin kung ano talaga ang plano at balak, panukala ng mga ito. Hindi talaga ayon sa gusto nilang mapanagot, yung gusto nilang litisin dito at i-impeach, ang talagang layunin lang nila mga kababayan ay matanggal si BP Sara para hindi na makatakbo bilang presidente at kailanman ay hindi na makapanghahawak ng kahit na anumang posisyon sa gobyerno sa mga darating na panahon. Yun ang gusto nilang mangyari dito.
yung accountability tungkol dun sa confidential fund, hindi yan. Kasi nga, kaya nga nilang gumastos ng 2.3 billion eh. Dahil sa impeachment na yan, mga kababayan, kaya wala silang pakialam doon. Yun ang totoo, wala silang pakialam doon sa pera, mga kababayan. Ang concern nila dyan, ang pinakamatinding concern nila dyan at ang gusto nilang mangyari, matanggal si BP Sara para hindi makatakbo sa 2028 at hindi makapanghawak ng anumang posisyon sa gobyerno sa mga darating na panahon. Yun talaga ang kanilang balak dyan, mga kababayan. Tapos tayo dyan sa mini-mini trial na yan, mga kababayan. Itong huling ipapapanood namin sa inyo, mga kababayan, ang sabi ng mga nasa prosecution, sabi nila, hindi natipag, lalo ito si Ridon, ha? Sana ito, naalala ko tuloy yung sinabi ni Panyong na mas malaki ang butas ng ilong kaysa sa mukha. Parang iba yata, mali yata yung pinagsabihan pinagsabihan ni Panyong tungkol dito, mga kababayan. Dapat mga kababayan, dito niya sinabi. Oo, kay Ridon sana niya sinabi. Ikaw ka, Jess. Ano lang, mga kababayan, naalala ko lang kasi si Panyong eh. Yung sinabi niya kay Attorney Resprecio na mas malaki pa yung butas ng ilong mo kaysa sa mukha mo. Sabi, parang mali yata yung pinagsabihan ni Panyong ng ganun eh. Parang ang dapat yata na pagsabihan niya ng ganun ay itong si Congressman Terry Ridon, mga kababayan. Oo. Kasi si Congressman Terry Ridon, mga kababayan, sabi niya, mula nung day 1 hanggang ngayon, yung kahuli-huli ang impeachment, ay hindi daw nanalo ang defense kahit minsan. Yan. So, bilib na bilib sila, mga kababayan, sa mga witness nila at sa mga abogado nila. Yun ay ayon sa kanilang opinion lang. Yun ay ang ayon sa kanilang pagbibigay ng kumbaga grado. Sa kanila yun mga kababayan. Kumusta kaya dun sa iba? Mga kababayan, lalo na rito sa ipapapanood ko sa inyo. Sabi nga ni Ridon, hindi nila natibag si Matibag. Sabi naman ni Attorney Sal Panelo, hindi naman na kailangan tibagin. Wala naman anyang kredibilidad si Matibag, sabi niya. Hindi ako nagsabi niya na makikita niyo yan sa nakakita ko yun sa labasa ko yun. Pero hindi naman yun ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, mga kababayan, ito. Yung natapos na lahat na nag-interject, lahat ng senador. Tapos na sila. Ang sumunod na nag-interject si Senator Chis Escudero. Alam nyo, itong si Senator Chis Escudero, nakakahalata ako rito eh. Mga kababayan, parang nabudol yata yung mga majority. Akala nila siguro, kakampi nila si Senator Chis Escudero. Kaya nga kahapon, mga kababayan, nagreklamo itong si Rapi Tulfo tungkol dyan sa oras-oras na irita, mga kababayan, at nagalit na naman si Rapi Tulfo. Kapag kakamian niya, wala pang 2 minuto ay niriring na yung bell, sabi niya. Pindot ng bell itong taga-pindot ng bell pagka kaming mga majority, pagka mga minority, sabi niya. Umaabot pa ng 5 minuto, lampas pa, hindi nila pinipindutan ng bell, sabi niya. Nagre-reklamo mga kababayan. Kahapon, nagalit si Senator Rapi Tulfo rito pero mga kababayan, ito nung nag-interject si Senator Chis Escudero, ang sinasabi ko rito kasi, mga kababayan, parang itong si Senator Chis Escudero, sinisikap niya talaga na maging fair. Sinisikap niya na gumitna lang, mga kababayan. Kasi nakikita naman natin at nauobserbahan natin yan. Baka nga sa huli, mga kababayan, sa huli ito, baka nga boboto pa yan sa sa no, mga kababayan. Kasi 2 lang naman yan yes at saka no. Sinong gustong ma-impeach si BP Sara? Yes. Sino ang ayaw? No. Baka bumoto pa ng no yan, mga kababayan. Bakit natin nasabi yan? Pakinggan nyo to
kung papaano niya tinibag si Director Matibag dito, mga kababayan. Ito ha. Director Matibag, ito ba ang unang pagkakataon na may binuong task force para mag-imbestiga sa mga banta laban sa Pangulo? Mm. Sa pag-aalala ko po, opo. Sa kasaysayan ng NBI? Based on the records turned over to me, wala po. Hindi po ba normal, regular at ordinaryo lamang na magkaroon ng banta ang Pangulo, ikalawang Pangulo o sino mang mataas na opisyal o sino mang mayaman dito sa ating bansa? Ang ganda ng tanong na ito ha, mga kababayan. Yung tanong na ito, mga kababayan, kasi ay inilalarawan nito na kapag ikaw ay isang mataas na opisyalis ng gobyerno, mayamang ka, meron kang sinasabi sa buhay, lalo na't kung ikaw ay isang politiko, lalo na kung ikaw ay presidente o vice president, senador o sino ka man, normal lang. Parang sinasabi dito ni Senator Chis Escudero, mga kababayan, na normal lang na magkaroon ng banta ang isang tao. Ano sagot ni Matibag dito, mga kababayan? Pakinggan natin ha. Tama po. Kaya kami mga bodyguard sila, di ba? Tama po yan. Araw-araw. Tama po yan. Sabi niya, sinang-ayunan niya yung sinasabi ni Senator Chis Escudero na normal lang yun na magkaroon talaga ng pagbabanta sa kahit na sino, kahit hindi ka Pangulo, kahit hindi ka Vice President. Basta't ikaw ay kahit nga hindi politiko, nagkakaroon talaga niyan ng pagbabanta. Normal lang yan. Sinang-ayunan niya. Araw po ay alam natin na may threat, pero magkakaibang level po. Tama po yun. At kung may mga threat tulad nito at kung ito ang unang pagkakataong ginawa ito ng NBI, ang humahawak ng mga bantang ito ay ang PSC na o PSG dati. Tama po ba? Tama po. Kaya po, meron po kaming coordination po. Yan. Tutumbukin ko na po yung mga punto ko para hindi ako lumampas sa oras na sinusundan ng lahat. Yan po kasi, mga kababayan, siyempre, hinigpitan niya na po yung oras dahil yung sinasabi ko nga po kanina, mga kababayan, na nagreklamo itong si Rapi Tulfo, kaya kahit nung siya ang nagtatanong, dapat wag siyang lumampas sa 2 minutes. Kasi yun ang usapan nila kaya etong si Rapi Tulfo kasi, mga kababayan, tuloy natin, diretso. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Ang ganda ng tanong na yan, mga kababayan, ha? Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Eto, sagot ha. Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin, di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. So sa That is the part of the investigation that we have to establish. Ibig sabihin, mga kababayan, yung sagot ni Matibag dito, hindi man niya sinagot na wala po. Yung tanong ni Senator Chis na may bayad po ba? Ang sagot po kasi, si Matibag po kasi, mga kababayan, ay abogado po ito. Oo, 29 years nga pong abogado yan, sabi niya. Pero nung tinanong siya doon sa rules of evidence, mga kababayan, na tinanong ni Attorney Binluan ay, can you refresh me? Sabi niya, mga kababayan, hindi niya alam. 29 years po siyang abogado. Kaya kapag sumagot si Attorney Matibag, mga kababayan, medyo marunong siya Dahil sa abogado siya, hindi siya sinasagot ng direkta. Laging kapag sumasagot, may kasamang paliwanag, mga kababayan. Ganon siya tumugon at sumagot sa mga tanong. Diretso natin. ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapang yun. Tama po, but we could... Tama po, sabi niya. Hanggang ngayon, sabi niya, hindi niyo sigurado kung may bayad ba yun o kaibigan niyo yung kinausap niya. Sabi ni Matibag, tama po, sabi niya. consider every possibilities po. Ngayon, would it matter, Director Matibag, kung sino yung sinabihan niya? Kasama po sa 5 yung pamantayan na binanggit po ninyo ay identity of person involved and capacity. Tama. Halimbawa po, kung ang kinausap na ikalawang Pangulo ay kaklase niya sa college na nagtatrabaho sa call center.
Relevant po ba't mahalaga yon? Kaugnay ng capacity, hindi ba? At kaugnay ng identity ng taong kinausap. That will be considered in the investigation po. So ibig sabihin, hindi po yun babagsak sa valid threat. Hindi po ba? Ayun, mga kababayan. Matindi po ito, mga kababayan. At dito po, mga kababayan, talagang natibag po rin si Attorney Matibag. At yung pagtatanong kasi kaya nga nung pinost namin ito sa isang social media account namin, madaming nag-share kasi nga po, yung mga punto rito ni Senator Chis Escudero na hindi naitanong ng ibang mga senador, lumabas lahat dito, mga kababayan. Ang ganda ng punto niya rito eh. Eh dito, dinikdik talaga niya, dinurog niya si Attorney Matibag dito. Lumalabas, mga kababayan, dito sa pagtatanong ni Senator Chis Escudero, nahulog sa bitag si Matibag, mga kababayan. Oo. Tuloy, diretso pa. Hindi po natin alam at kailangan pong alamin yung kung ano yung Hindi po natin alam. Ha? Yan ang mga sagot, mga kababayan. pag-usap po, ano po ang mga konsiderasyon. Pero base sa inyong karanasan po, kung retired police, retired military, active police, marahil. May punto kayo, hindi po Mas ba? malaki po ang posibilidad. Pero kung walang military background, walang background kaugnay sa paggamit ng anumang uri ng armas o walang background kaugnay sa anumang karahasang nagawa na niya sa kapwa niya, may basehan din po yun para sabihin yung kabaligtaran, hindi po ba? Titingnan po natin, tama po. Tingnan mo. Laging pag sumasagot, mga kababayan, hindi niya direktang sinasagot. May paliwanag na kasama. Pero sumang-ayon din siya doon sa sinasabi ni Senator Chis Escudero. Halimbawa, sabi niya kasi, kapag ang nagsalita ay retired police, retired military, o kaya may karanasan sa pag-awak ng armas, ay maaari na malaki ang posibilidad na magagawa niya yon. Sabi niya, tama po. Pero, kapag ang kausap, halimbawa ay mga kaklase niya, doon sa college o kaya kaibigan, may posibilidad kaya na magagawa nila ito? Ang sabi niya, sumang-ayon din siya doon sa tanong na yun ni Senator Chis Escudero. Mamaya po, mga kababayan, para nang sa ganun maunawaan nyo ito, ipapapanood ko sa inyo ng diretso, hindi ko siya ikakat mula doon sa mga parte na yon. Diretso natin. At bilang panghuling katanungan, ito pong inyong task force ay binuo para imbestigahan ang mga banta laban sa Pangulo. Wala na po itong kinalaman sa ikalawang Pangulo mismo kaugnay ng mga kasong isinampa na laban sa kanya na grave threats at inciting to sedition. Tama po, Your Honor. Thank you, Director Matibag. Unless there are any other... Ayun, yun yung mga katanungan at tiniyak lang po ni Senator Chis dito na yung binuo nilang task force, wala nang kaugnayan yun sa isinampang kaso dito sa impeachment. Sarili na nilang diskarte yon, mga kababayan. Gusto ko pong panoorin ninyo ng buo ito. Hindi ako sisingit para nang sa ganun ay marinig yung mabuti yung mga punto rito ni Attorney Chis Escudero. Attorney naman talaga Senator. Attorney talaga yan, abogado yan. Panoorin natin. Diretso to walang cut. Director Matibag, ito ba ang unang pagkakataon na may binuong task force para mag-imbestiga sa mga banta laban sa Pangulo? Sa pag-aalala ko po, opo. Sa kasaysayan ng NBI? Based on the records turned over to me, wala po. Hindi po ba normal, regular at ordinaryo lamang na magkaroon ng banta ang Pangulo, ikalawang Pangulo o sino mang mataas na opisyal o sino mang mayaman dito sa ating bansa? Tama Kaya kami mga bodyguard sila, di ba? Tama po yan. Araw-araw po ay alam natin na may threat pero magkakaibang level po. Tama po yun. At kung may mga threat tulad nito at kung ito ang unang pagkakataong ginawa ito ng NBI, ang humahawak ng mga bantang ito ay ang PSC na o PSG dati. Tama po ba? Tama po. Kaya po meron po kaming coordination po. Yan. Tutumbukin ko na po yung mga punto ko para hindi ako lumampas sa oras na sinusundan ng lahat. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapang yun? Tama po, but we consider every possibilities po. Ngayon, would it matter, Director Matibag, kung sino yung sinabihan niya? Kasama po sa 5 yung pamantayan na binanggit po ninyo,
ay identity of person involved and capacity. Tama. Halimbawa po, kung ang kinausap ng ikalawang Pangulo ay kaklase niya sa college na nagtatrabaho sa call center, relevant po ba't mahalaga yon? Kaugnay ng capacity, hindi ba? At kaugnay ng identity ng taong kinausap. That will be considered in the investigation po. So ibig sabihin, hindi po yun babagsak sa valid threat, hindi po ba? Hindi po natin alam at kailangan pong alamin yung kung ano yung pag-uusap o ano po ang mga konsiderasyon. Pero base sa inyong karanasan po, kung retired police, retired military, active police, marahil. May punto kayo, hindi po Mas ba? malaki po ang posibilidad. Pero kung walang military background, walang background kaugnay sa paggamit ng anumang uri ng armas o walang background kaugnay sa anumang karahasang nagawa na niya sa kapwa niya, may basehan din po yun para sabihin yung kabaligtaran, hindi po ba? Titingnan po natin, tama po. At bilang panghuling katanungan, ito pong inyong task force ay binuo para imbestigahan ang mga banta laban sa Pangulo. Wala na po itong kinalaman sa ikalawang Pangulo mismo kaugnay ng mga kasong isinampa na laban sa kanya na grave threats at inciting to sedition. Tama po, Your Honor. Ayun, mga kababayan, ipinanood ko po sa inyo ng diretso yan para nang sa ganun ay maintindihan ninyo, marinig nyo mabuti yung mga katanungan at kung paano sumagot itong si Director Matibag, mga kababayan. Sa huli, hindi po kami, kundi kayo po, mga kababayan, ang magpapasya sa parting ito, mga kababayan. Sa parting ito na napanood po ninyo, ano sa palagay ninyo? Yung bang threat na Article 4 na isinampa nila sa impeachment ni BP Sara, yung kaya ay ito kaya ay magdidiin kay BP Sara para siya ay ma-impeach? Itong sinasabi nilang threat dito, batay dito sa video na napanood nyo sa pagtatanong at pagsagot ni Director Matibag. Paki-comment nyo naman po sa ating comment section. Beno, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw.